The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Saint Mark. Glory to you, O Lord. Jesus came with his disciples into the house. Again, the crowd gathered, making it impossible for them even to eat. When his relatives heard of this, they set out to seize him, for they said, "He is out of his mind." My friends, the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. Magandang umaga po sa inyong lahat. Isang nagluluksang David ang ating narinig mula sa ating unang pagbasa sa araw na ito. Nagluluksang David. Ibinalita kasi sa kanya ang pagpanaw ng mag-amang Haring Saul at Jonathan. Pumanaw sila sa isang digmaan laban sa mga Amalesita. Kaya nga, ganun na lang ang pagluluksa at kalungkutan nitong si David. Kung matatandaan po natin, si Jonathan ay malapit kay David. Hindi lang kaibigan, parang magkapatid ang turingan. Ganun kalapit itong si Jonathan na anak ni Haring Saul kay David. Siya yung nakiusap sa kanyang amang si Saul na huwag papatayin si David. Noong pagplanuhan ng hari na patayin si David dahil sa selos. Yan yung kwento nung buong linggo natin. Nagselos itong si Haring Saul kay David dahil mas maraming pumupuri sa kanya. Nung matalo niya si Goliath at pinagplanuhan siyang patayin ng hari. Pero si Jonathan ang nakiusap sa kanyang ama na huwag papatayin ang kanyang kaibigan na si David. Ganyan sila ka-close. Kaya nga, ganun na lang ang pagluluksa nitong si David nang malaman niyang namatay sa gera ang mag-ama. Samantala, kung gaano katapat itong si David sa kanyang kaibigan na si Jonathan, kabaliktaran naman ito ng nagawa ni Haring Saul sa Diyos. Ito po ang totoong nangyari. Nagpatawag itong si Haring Saul bago ang gera ng isang mangkukulam. Kumonsulta siya sa mangkukulam para malaman kung paano mananalo sa gera. Nagkonsulta siya sa isang mangkukulam na buhayin ang kaluluwa ni Samuel. At doon niya itatanong paano manalo sa gera. Samantalang ang pagkonsulta sa mangkukulam o Diyos-Diyosan ay paglabag sa utos ng Diyos. Kaya sa huli, sila ay natalo. Natalo sila sa gera. Nang masaktan ang anak na si Jonathan, nagpatiwakal itong si Haring Saul. Sa gera, natamaan yung kanyang anak. At dahil doon, nagpatiwakal itong si Haring Saul. Ang saklap, ang saklap ng pangyayari. Lahat ito ay dahil sa paglabag ng hari sa Diyos. Sinuway ni Haring Saul ang Diyos na naging dahilan
ng kanilang pagkatalo. Uso naman sa atin talaga yung ganyan, no? Kumukonsulta. Para manalo sa buhay, kukonsulta, no? Bago magtayo ng negosyo, kukonsulta sa horoscope, no? Para manalo sa love life, no? Hahanap ng manghuhula, no? Guilty tayo diyan. Huwag na tayong magmalinis, di ba? Ganyan ang ginagawa natin. Gusto kasi natin malaman natin kung paano manalo sa buhay, no? Para maging sigurado sa buhay. Konsulta sa kung kani-kaninong mangkukulam. Kaya sa huli, imbes na manalo, talo. Kung ano-anong ginagawa natin para lang manalo tayo sa buhay. Pero ang totoo, itong nangyayari kapag tayo ay sumusuway sa Diyos. Tayo ay nakakaranas ng pagkatalo. It is never a victory when we disobey God. Walang nananalo sa pagsuway sa Diyos dahil kapahamakan lang ang laging dulot nito. Siguro, kung si Haring Saul nagdasal na lang sa Diyos, tinanong na lang ang Diyos kung anong dapat gawin para manalo at hindi na kumonsulta sa kung kaninong mangkukulam o Diyos-Diyosan, sigurado ako, nanalo sila sa laban. Pero naghanap pa ng ibang Diyos. Lumapit pa sa ibang Diyos. Kaya sa huli, imbes na panalo, talo. Kasi hindi naging tapat sa Diyos. Samantala, sa ating ebanghelyo, walang tigil at pagod naman si Jesus sa pangangaral, pagpapagaling ng mga may sakit, at pagpapalayas ng demonyo. Dahilan para siya ay pagkaguluhan. Sabi nga, ni hindi man lang siya kumain, ni hindi man lang niya makuhang kumain. Ganon ka-busy si Jesus. At ang tawag sa kanya ng kanyang mga kamag-anak, nasisiraan na ng bait. He's out of his mind. Kasi lagi na lang nangangaral, lagi na lang nagpapagaling ng mga may sakit, lagi na lang nagpapalayas ng demonyo at hindi na makuhang kumain. Kung tutuusin, sumusunod lang si Jesus sa kanyang ama. Dahil ang mangaral, magpagaling ng mga may sakit at magpalayas ng demonyo ay utos ng kanyang ama. Tinutupad lang niya ito ng buong katapatan. Kahit pa anong sabihin ng karamihan. Sa tatlong karakter na ito, sa tatlong karakter ng ating mga pagbasa, ipinapakita sa atin ang ugaling tapat at totoo. Si David, naging totoo siya sa kanyang kaibigang si Jonathan hanggang kamatayan. Kaya nga, kahit wala na ang kanyang kapatid, ganun pa rin ang kanyang pagluluksa. Ganun niya kamahal ito. Ganun siya kalungkot dahil siya'y naging tapat at totoo sa kaibigan. Samantalang si Haring Saul, sa kabila ng paghirang sa kanya ng Panginoon bilang hari, tinalikuran niya ang Diyos. Sinuway niya ang Diyos na naging dahilan ng kanyang pagkatalo. Panghuli, si Jesus, sa kabila ng maraming pangungutya at sinasabi ng iba, nanatili siyang tapat at sumusunod sa kagustuhan ng Diyos. Mga kapatid, ang pagsuway sa Diyos ay nagpapahiwatig ng pagkatalo. Dahil kahit kailan, walang nanalo sa pagsuway sa Diyos. Dahil kapahamakan ang dulot nito. Amen.